Muli po ay magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay napapanahon dahil po panahon na po ngayon ng eleksyon na marami ang naghahangad na makaupo sa kani-kanilang mga luklukan na ang gusto nila ay makaposisyon sa pamahalaan. Alam niyo po, dito po sa banal na kasulatan, nangyari po ang mga eleksyon na to, pero ito po ay sa pamagitan ng pagpili ng mga taong pantas at mga matatalino. Ito po ay nung panahon ng ating ninunong Moises. Basahin po natin sa Deuteronomio Kapitulo 1, talatang 9. Ang pamagat po nito, humirang ng mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon at kayo naway pagpalain na gaya ng pinangako niya sa inyo. Paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong pasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi at sila'y gagawing pangulo sa inyo. So napakalinaw po nung panahon pa ng ninunong Moises na talagang naghalal na mga mamumuno sa bayan ang bawat barangay sa panahon natin. Subalit ang sabi po dito, yung mga lalaking pantas at nakakaalam. So, sa nangyari po sa ating panahon, wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa dito. Marami kasing mga naupo sa mga posisyon na pagkatapos makaupo na sa kanilang mga posisyon, ayon po sa pastor, ay para daw silang mga matching na kapag ka nakakit na sa puno ng saging, ang nais ni matching, lahat ng saging ay kanya. So ang nangyayari ko kay Pagong, na kung ilalagay po natin ang Pagong, ito po yung posisyon ng taong bayan na wala nang natitira sa Pagong kundi mga balat na lamang. Ano po ba ang mapapalapan ng taong bayan sa mga balat-balat ng saging? Di po ba? Alam niyo po, sa totoo lang, etong nagdaang COVID na ito, marami pong nangyaring mga anomalya na sangkot ang mga namuno sa mga barangay. Partikular na po yung mga kapitan, na sana po sa mga kagalang-galang na kapitan, kung sino man po yung mahalal sa inyo, sana naman ang isipin ninyo ay ang kapakanan ng inyong mga nasasakupan. Sana po magkaroon kayo ng awa, malasakit sa taong bayan na inyong nasasakupan. At huwag muna po natin isipin yung mga pansarili nating mga kapakanan. At sa taong bayan naman po, bilang isang simpleng ebanghelista na lingkod ng Diyos na nagpapayo, sana po ay piliin natin yung mga taong karapat-dapat na alam nating yung mga taong may takot sa Diyos. Dahil yung mga taong may takot sa Diyos,
May takot po yang gumawa ng kalikuan. May takot po yang gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. At sa lahat naman po ng mga namumuno, sana po, pag-aralan nyo rin, pagbulayan nyo rin ang banal na kasulatan. Na sana, kung matututunan ninyo yung mga nakasaad sa banal na kasulatan, ay meron po kayong maituturong kabanalan sa lahat po ng inyong mga nasasakupan. Panahon na po kasi ng pagbabago. Papasok na po tayo sa kung saan ay malapit na pong maganap ang divine government. Alam niyo po ba sa divine government? Ito po yung tinatawag sa banal na kasulatan, bagong langit at bagong lupa. Na ang sabi po dito, ang divine government ay pinamumunuan ng mga taong may takot sa Diyos. Karamihan sa kanila ay mga spiritual people. Na karamihan may mga gabay at may mga takot sa Panginoon. Sila po yung mga taong takot gumawa ng mga kalikuan at kasamaan sa kanilang mga nasasakupan. Nang ninanais nila ay yung mga kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Sana po ganito po tayo. Naisipin muna natin ang kapakanan ng ating mga nasasakupan, yung mga taong bayan. Na sana po ay kung lalapit ang taong bayan, na kung papaano tayo lumapit sa kanila nung tayo nangangampanya pa, na sila'y ating nilalapitan kahit gaano kalayo, kahit gaano pa kahirap, lalapit tayo sa taong bayan, makamayan lang natin sila upang tayo ay kanilang maiboto. Na sana po huwag nawang mangyari na pagkatapos ng eleksyon at kayo'y mahalal na at kayo'y maupo na, sana naman yung sinasabing madaling lapitan nga, mahirap namang hanapin. Si ganoon daw, madaling lapitan, mahirap hanapin. At kahit lapitan mo, hindi na po hinaharap. Ang umaharap, yung mga tauhan na lang. Na kung titingnan po natin sa pangangampanya, talagang magpapakahirap kayong malapitan nyo lang ang tao para lang kayo makakuha ng boto sa kanila. Sana po, mga kagalang-galang, yung mga tao nagtitiwala po sa atin, pagpakitaan po natin ng malasakit. Ipakita natin yung ating tunay na bilang isang namumuno sa isang pamayanan. Ipakita po natin ang ating malinis na hangarin sa taong bayan. Na tayo'y maglilingkod ng buong puso, buong kaluluwa, nang walang pag-iimbot. Sana po ay gabayan kayo ng Panginoon sa kung sino man po yung mahalal ng kapitan, ng kagawad, na kung sino pa man na mga mamumuno. Dahil tandaan po natin lagi na ang mata ng Diyos, na ang mata ng Panginoon, nakatingin lang po yan sa atin. Sige po, magbabasa po tayo na Jeremias, Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Nakita nyo naman po na lahat ng ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, dito sa sanlibutan, wala pong malilihim sa ating pong dakilang Ama. Lahat ng mga kahit lihim mo pa yan, makikita ka po niya. Kasi po, ang mata ng ating Panginoon
At ang mata ng ating dakilang Ama ay parang CCTV camera. Gaano ka man kalayo, makikita ka niya. Basa po ulit tayo. Jeremias, Kapitulo 23, talatang 23. Ito po ang sabi ng Panginoon. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo? May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Kaya kahit ano pong paglilihim ang gawin mo, makikita ka ng Diyos. At tandaan po natin lagi, ano man ang ginawa natin dito sa ilalim ng araw, dito sa sanlibutan, lahat ng itinanim natin, lahat ng inihasik natin, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, lahat po yan ay lalagay ng Diyos sa kahatulan. Na kung tayo ay gumawa ng kasamaan sa ating pong mga nasasakupan, makikita po niya yan. At kung tayo naman ay gumawa ng kabutihan sa ating mga nasasakupan, makikita rin po yan ng Diyos. Lahat ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Dahil tayo ay hahatulan ng ating dakilang Ama. Ito po ang sinabi niya. Sabi ng Panginoon dito sa Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. O, kita nyo naman po, ano man ang ginawa natin dito sa sanlibutan, may gantimpala tayo sa Diyos. Yun nga lang po, kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, maliit man o malaking ginawa mong masama o mabuti man, lahat po yan ay may gantimpalang pagkakalob sa atin ng Panginoon. Tuloy po natin. Mapalad. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, at ang pasimula at ang wakas. So napakalinaw na po na wala pong malilingid sa mata ng Panginoon, na kahit man po yung hindi man kumakandidato, ito po'y para sa lahat ng tao, na sana ito po nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, na nililinis na po ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan. Inaalis na po niya yung lahat ng mga taong makasalanan dito sa sanlibutan. Ibig sabihin po kasi ng nililinis na, malapit na po kasing maghari ang Panginoon. Sa ayaw man natin at sa gusto, maghahari po ang Panginoon. Kaya po yung lahat na mga tao na ayaw na ang Diyos ay maghari sa kanila, kasama po kayo sa lilinisin ng ating Panginoon. Lahat ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos, lahat ng mga taong ayaw kilalanin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo, lahat ay lilinisin na po niya. Pero bakit po ganon? Yung Panginoong Jesucristo na inirigalo sa atin ng ating dakilang Ama, bakit hindi natin siya matanggap? Na kung tunay na tinanggap natin ang inaral ng Panginoong Jesucristo, di sana'y hindi nangyayari sa ating mundo ang mga ganitong kaguluhan. Bakit? Ano po ba yung ebanghelyo ng Panginoon? Napakalinaw po ng mga nais ng Panginoon sa ating lahat. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 3,
talatang 16 hanggang 18. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo naman po, buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat kung sasampalataya lamang tayo sa Kanya. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Kaya nga po ang sabi ng Apostol San Pablo, basahin po natin sa Roma 6. Amen. Roma Kapitulo 6. Kaya po pala napakaganda po nito. Ay, hindi pala doon. Mali po pala yan. Ngayon ngay wala nang hatol sana kay Kristo Jesus. Yun po yung nakalagay doon. Kaya nga po sabi niya, yung sumasampalataya, hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. At dito po pala sa Roma Kapitulo 8, ito po kasi napakaganda po ng inaalok sa ating kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo lamang po ay tatanggap at sasampalataya sa Kanya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi po dito, Roma Kapitulo 8, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kung makikita nyo po, yung nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo ng bawat bansa ngayon, ay tinatadtad na po ng iba't ibang klase at samot-saring mga dilubyo na mga nakasisindak, nakakatakot, at talaga naman pong marami ngayon ang mga naghihirap, nagugutom, at nangamamatay. Na kung titingnan po natin, sila yung mga tao na ayaw tanggapin, at sila yung mga bansa na hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Dahil karamihan ng mga bansa na yan, sino mga kinikilala nila? Pagbulayan po natin yan, ha. Pag-isipan natin itong mabuti. At sa lahat ng mga tao, sana makarating ito sa inyo. Kung bakit nangyari sa inyong lugar yung mga ganito. Na kung tinanggap nyo lamang ang Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, this is sana hindi ito naganap sa inyo. Alam naman po namin kung sino yung kinikilala niyong propeta. Si Propeta Muhammad, si Propeta Buddha, si Dalai Lama, si Confucius. May nagawa po ba yung mga yan sa kaligtasan po ninyo? Tandaan po nating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo lang ang propeta nagtagumpay na umupo sa kanan ng Ama doon sa kalangitan. Pinatunayan po yan ni Juan Evangelista ng ang kanyang kaluluwa o yung kanyang espiritu ay umakyat sa kalangitan. Alam po namin niya kung paano umakyat yung mga propeta, yung kanilang mga kaluluwa sa kalangitan, dahil meron po kaming mga propeta na umakyat din doon sa langit. Kung ano yung nagagawa ni Propeta Evangelista, ganun din po yung nagagawa ng mga propeta namin. Hindi ko naman po ipagmamalaki yan. Yan po ay bilang patotoo lamang sa mga nangyayaring mga hiwaga dito sa kare ng langit. Na yung mga hiwaga ng kalangitan, nahayag po sa amin kung paano nagkakaroon ng mga ganitong proseso. Sana po ay pagbulay-bulayan po natin yung mga nangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan. Na kung tatanggapin lamang natin ang ating Panginoon
bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Disin sana ipinamagitan kayo ng ating Panginoong Hesukristo sa Ama. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang nag-iisa nating Panginoon at nag-iisang tagapamagitan doon sa dakilang Ama. Hindi po tayo pwedeng dumirekta sa Ama nang walang mamamagitan sa atin. At sa lahat po ng mga relihiyon na puro ama, puro ama, puro ama, binabypass nyo po yung Panginoong Hesukristo na siyang tagapamagitan po natin, yung nag-iisang tagapamagitan. Dahil ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Roma Kapitulo, Roma ba yun? 14. Ay, dito po pala sa Juan Kapitulo 14 po pala. Pasensya na. Nalito na ako. Dito po sa Juan Kapitulo 14, talatang 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. At sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Alam niyo po, patutunayan ko po ito sa inyo na may isa na pong kami na miyembro sa pananampalatayang ito. O hindi ko lang po alam, yung iba nakarating na po ng kalangitan at nandun na po sa karya ng langit. Pero yung isa po na medium namin sa kataon po ni Manang Lilia Banggis, na asawa po ng pastor, isa na po siyang banal na espiritu. Si Santa Lilia Banggis ang kanya pong pangalan. At siya po ay bumababa dito sa karya ng langit. Isa po siya sa naging guro ko at naging guro ng mga kasama ko. Isang banal na espiritu na po siya dahil sa pagsunod niya sa mga utos ng mga banal na espiritu. Ang kanya pong protektor ay si Santa Teresita. Ang kanyang protektor, ang kasama niya ngayon doon sa kaluwalhatian ng Ama sa kalangitan. Ganyan po dito sa karya ng langit. May mga nabanal na po. Kaya po yung hiwaga ng kalangitan, nahayag po dito. At sa lahat po ng mga, balik po tayo doon po sa mga kumakandidato, sa lahat po sa inyo na mga kagalang-galang, huwag po natin gayahin ang iniaral ng Panginoong Hesukristo doon sa Mateo Kapitulo 23. Basahin po natin Ito naman po ay para naman po sa lahat. Sa lahat ng mga kumakandidato na sana po ay huwag po natin gawin ito. Basahin po natin. Nang magkagayon nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, "Nagsisiyo po ang mga eskreba at mga fariseyo sa luklukan ni Moises." Yung mga eskreba at fariseyo po na to, sila po yung mga may katungkulan sa gobyerno na nais nilang mga makaposisyon sa gobyerno. Sabi po dito, lahat nga ng mga bagay na sa inyo kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapwat huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Kita nyo na po, ang Panginoong Hesukristo po ang nangaral nito, na marami pong mga mambabatas o mga umupo sa gobyerno ang nag-uutos, gumagawa ng mga batas, samut-saring mga batas. Inuutos nila sa taong bayan pero sila hindi sumusunod. Oo, sila'y nagbibigkis ng mabibigat na pasan. Nangyari na po ito nung COVID. Nagpapatupad daw kayo ng mga batas at may hirap na dalahin na pinapapasa nila sa mga balikat ng mga tao
Datapot ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang mga daliri. Sa mga matatalino pong mga ngaral, maintindihan po ito kung ano po nakasulat dito. Na marami raw po mga politiko nagpapalapad lang ng pilakterya, nagpapalapad lang ng papel sa taong bayan. Ang galing nilang manalita, ang galing nilang mangusap, ang galing nilang makisama sa taong bayan. Pero pagdating ng mga gagawin na yung mga trabaho, sabi dito ayaw man lamang nila kilusin ang kanilang mga daliri. Ibig sabihin, sasabihin lang nila na gampanan yung mga gantong tungkulin, pero sila hindi gumaganap. Tama-tama po yung mga minimensahe ng mga banal na yung mga politiko ay nandun lang sa kanilang mga tahanan. Sa sarap daw ng mga pagkain, mga naka-aircon pa, yung kanilang mga bulsa ay mga punong-puno ng pera. Subalit, ang mamamayan ay sagana sa kahirapan. Na kapag lumapit na yung taong bayan, hindi na maapuhap si mayor, hindi na maapuhap si gobernador, hindi na maapuhap si kapitan. Ang makakausap mo lamang, sekretarya. Nangyari na po sa amin yan. Dito sa gobernador ng Bulacan, hindi namin makausap. Gusto pa nga kaming hulihin. Mga faith healer kami na pumunta ng mahirap na lamang po magsalita. Talagang mahirap hagilapin ang isang namumuno pagdating na nang sila'y nakaposisyon na. Kaya sana po, ang panawagan ko lang at ang pakiusap ko sa lahat ng mga namumuno at mamumuno pa, at sa lahat ng mga boboto, piliin po natin yung taong may takot sa Diyos. Piliin po natin yung taong may mabuting puso. Piliin natin yung taong may mabuting kalooban na handang tumulong sa kanyang kapwa. Kilalanin po natin yung mga mamumuno po sa atin, at huwag po tayo magpasilaw sa konting halaga, dahil yung konting halaga na yan natatanggapin mo, kukunin din po nila yan kapag sila nakaupo na. Yung mga ginastos nila, gagawa po sila ng parang para mabalik po yan. Yan na po ang pagdating ng mga kahirapan ng kanilang mga nasasakupan, na yung mga proyekto para sa taong bayan hindi na po naibigay, sapagkat yung para sa proyekto para sa taong bayan nandun na po sa kamalig, natago na. Sana po ay meron kayong mga natutunan. Sana sa lahat ng taong bayan, be wise, vote wisely. Huwag po tayong masilaw sa konting halaga. Sana po tingnan natin yung magiging kapakanan ng ating bayan. Tingnan natin yung mga taong karapat-dapat, mga taong dapat at karapat-dapat nating iboto, na mamumuno sa atin ng may tapat na puso at karunungan para mapalakad ng tama ang dapat palakarin, yung kalakaran sa isang pamayanan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sana maging maayos na po sana po dalangin ko na magkaroon po ng isang maayos na at matiwasay na eleksyon. Sana po mga kababayan ko, lalong-lalo na po sa mga namumuno, sana po isipin natin ang taong bayan. Isipin natin yung mga taong umaasa sa atin, na bibigyan natin sila ng pahalaga, bibigyan natin sila ng mga karapat-dapat na para sa taong bayan. Isipin po natin sila na mga umaasa sa atin, na sila ating paglilingkuran ng buong puso at buong kaluluwa ng walang pag-iimbot.
Yun lamang po, sana ay meron po kayong mga natutunan. Sana po ito po maging gabay sa lahat ng taong bayan at sa lahat ng mamumuno sa kung saan pa mang bayan. Dahil lahat po ng ating ginagawa dito sa ilalim ng araw, lahat po yan ay nakikita ng Diyos. At tandaan po natin lagi, anuman ang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa Kanya ginawa, kundi sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Anuman ang ginawa mo dyan sa iyong nasasakupan, pinagdamutan mo, hindi mo pinagmalasakitan, hindi mo po yan sa Kanya ginawa, kundi sa Panginoon. Kung yung tao naman na lumapit sa iyo, binigyan mo ng mga karapat-dapat na tulong, magkakaroon po ng kalugod-lugod. Nagkaroon ka ng isang kalugod-lugod na accomplishment sa ating pong Panginoon. Dahil lahat ng ginawa mo sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa Panginoon, tandaan po natin lagi, hindi mo yan sa Kanya ginawa, kundi sa Panginoon. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Ito pa po pala yung huling mensahe, galing po ito kay San Pedro. Tandaan po natin, dadaan po tayo kay San Pedro. Kaya lagi niya po itong inaaral sa lahat ng mga tao. Pag-aralan niyo raw po itong mabuti. At sana daw ganapin po ninyo. Dahil lahat tayo ay dadaan kay San Pedro. Ang sabi po rito ni San Pedro, Kapitulo 3. Huling mensahe po ito galing po kay Apostol San Pedro. 3:10 hanggang 12. Sapagkat ang magnais sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Bawal po ang magsisinungaling. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Para po ito sa lahat ng mga mamumuno. Yung upong mga kung anumang posisyon meron na uupuan po ninyo. Tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan, hindi kaguluhan, at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Dahil panalangin lang po ng mga taong matuwid ang dinirinig ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon. Yan po ang lagi po natin tatandaan. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ito lamang po, sana po ay pagbulay-bulayan po natin itong mga mensahe po na ito na makatutulong po ito sa atin upang tayo magkaroon ng magandang kawakasan. Sana po ay lahat ng mga maririnig po nating mga aral mula sa banal na kasulatan, lakipan lang po natin ito ng mabubuting gawa. Ipakita natin ang ating pagsunod, pagtupad sa kautusan ng ating pong Panginoon. Dahil hindi po makapagliligtas ang relihiyon. Tandaan po natin lagi na ang makapagliligtas sa bawat tao ay ang pagsunod sa mga batas, palatuntunan ng ating pong dakilang Ama. Yung pagsunod sa kanyang mga utos. Yung paggawa ng mga sakdal na gawa sa kanyang ikalulugod. Dahil tayong lahat ay nabuhay upang sumunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga utos. Yung lamang po at magandang hapon po sa inyong muli. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, lahat ng kapurihan, pagsamba, pagluwalhati, papuri, pasasalamat ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama, sa lahat ng mga arkanghel ng kalangitan, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, at sa lahat ng mga banal na espiritu at mga Diyoses ng kalawakan. Sa inyo nawa ang papuri, pasasalamat at paggalang, mga kagalang-galang. Maraming salamat po. Nawa ang pag-ibig ng ating Panginoon, nawa sa inyo ay sumaganang lagi.
Maraming salamat po.